Isang mapagpalang araw ulit mga kalakwatsero, panibagong araw, panibagong vlog po tayo. So umagang umaga, nandito tayo sa ating mini pond, Deer Oaks. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, huwag mong kalimutang pindutin subscribe button dito. At huwag ka na rin mag-escape ng ating ads. At salamat in advance. Huwag mo na rin kalimutan na i-like and share po ang ating munting video para makatulong naman po sa akin pong munting channel. Okay, so ngayon ano nga ba ang pag-uusapan natin? Marami kasing nagtatanong sa akin, okay, especially doon po sa mga baguhan na nag-aalaga ng crayfish. Sa ngayon, masasabi ko po para sa akin, ako po ay baguhan pa rin, pero at least kahit pa paano, may mga experiences na po ako na napagdaanan. Kasi po halos ilang buwan na ba? Mga 8 months. Ayan, mga 8 months na po ako nag-aalaga ng crayfish. At marami na po akong mga experiences. Although na siguro meron pong iba dyan na mas marami po ang experience nila. Pero isi-share ko lang sa inyo ano yung ating mga naranasan sa ating crayfish, at paano ba natin sila alagaan. Ngayon, ang isi-share ko sa inyo ay paano natin malalaman kung ang ating yung breeder na mayroon ng may krillings na sa kanilang tiyan, kung pwede na ba ipagpag o hindi pa. Yan, katulad ng sabi ko mga kalakwatsero, meron ako dito, ayan. So siguro ang laki nito ay mga 6 inches. Mga 6 inches na to. Ganon. Okay. Sukatin natin dyan siya. Kung hindi ako nagkakamali, mga 2 pieces na itong nangitlog dito sa akin. Mga nakatiklop kasi yung kanyang buntot. So 10, mga 12 cm. Okay. Wala na kasing inches to, burado na. So, ngayon ang pag-uusapan natin, paano ba natin malalaman kung pwede nang ipagpag yung ating crayfish o yung krillings na dala-dala niya sa tiyan. Kung mapapansin nyo, ayan meron ng umaapaw doon sa gilid. Ayan. So, isa po yan sa mga palatandaan kapag lumalabas na po sila, yung mga krillings nila lumalabas-labas na. Ayan, katulad niyan. Yung nasa gilid na, wala na doon sa loob ng tiyan. Ayan. Isa po yan sa palatandaan. And then next po na magiging palatandaan natin, yung kulay ng ang mga krillings. Okay? Isang palatandaan natin na ang ating mga krillings, yan, ganyan. Dapat ang kulay. Actually, medyo pa nga, medyo pa nga yan, mamula-mula pa nga yan, Dapat ang kulay ng mga krillings sa kanyang tiyan ay ganyan na. Yan. Nakita nyo ba? Yan. Medyo brown na po siya. Wala na yung mga pula-pula. Ibig sabihin, wala na yung maraming pula. Kasi yung pula po na yon sa ulo po ng krillings. Yan. Katulad po niyan. Katulad niya isa na yan. Di ba? May pula-pula siya sa ulo. Sa ulo po yan. Ayan. Kumalas na agad. Hindi pa natin napapagpag. Ay may mga lumabas na. Ibig sabihin yan, pagpagi na talaga siya. And then, isa pa pong technique na ginagawa ko, hindi ko agad ito, kapag napagpag na sila dyan, yung mga krillings natin, hindi ko agad dyan inilalagay doon sa nursery natin. Yan, pansin nyo, ayan, may mga naiwan na nga. Isa pa nating kinukonsidera, hindi ko po sinasabi na ito'y magiging effective din sa inyo, pero ito po yung nakagawian ko na ngayon, kasi nangyari noon na pagpagpag ko rito, agad dire-diretso po doon sa nursery. Ang nangyari, napansin ko parang ang daming namamatay. Okay, kaya ngayon, mula noon, ang ginawa ko ay pinapamatured ko pa sila lalo dito sa ating Tupperware. Pagkapagpag, siguro mga 3 to 4 days, mga ganon. Kapag nakita ko na talagang mga na sila, mga mabibilis na talaga sila, ay doon ko lamang po inilalagay sa nursery, kasi doon sa nursery hindi maiwasan, meron na rin talagang medyo malalaki doon. May mga siguro mga 2 weeks ganyan. So hindi na po sila sabay-sabay, may mga 2 weeks. Kasi yung 1 inch po doon tinatanggal ko na at inilalagay ko na rin dito. Yan. Sa ating ano ba matatawag natin dito? Palakihan. Ayan.
So, yeah, kung titingnan natin, no, may immature pa nga siya. Pero pag may sapat na oxygen po ito, lagyan lang po natin ng aerator, yung mga maliliit na aerator. Ganun na po nilalagay ang ginagawa ko dyan. Wag po kayong magpapagpag na ilalagay nyo lang dito sa ating Tupperware na walang aerator o oxygen. Madidisgrasya po lahat ang inyong krillings. May nangyari na po sa akin yan. Ano po? Kaya ako maisishare ito kasi nangyari na po. Ubos talaga ng mga 200 plus up to 300 krillings na ubos. At yung breeder muntik pa. No? Siguro nalaso na siya. Muntik pa siyang mamatay. Mabuti na retrieve ko din. At may video po ako noon kung paano ko siya na-retrieve. Okay, so yun mga kalakwatsero. Isa pa pong tandaan natin, wag agad pakakainin. No, wag po agad pakakainin natin. Hayaan lang natin sila dyan mga 2 days o 1 day. No, kinabukasan, kung pwede mo na siyang bigyan ng paisa-isang, yung ano muna, yung PO2 muna, paisa-isa, dalawa, ganyan, hanggang sa masanay sila. Tapos, ang ginagawa ko, nilalagyan ko siya ng dahon ng saging para meron silang taguan kahit papaano. At huwag po nating lagyan ng isang experience ko na naman na may mga namatay sa aking krillings dito sa Tupperware na siguro mga 3 araw na dito yung ating mga krillings sa Tupperware. Nilagyan ko ba naman ng 3 gayat na super worm. Doon po sa mga naglalagay ng super worm, di ba, may experience niyo yan. Doon sa mga hindi pa naman naka-experience, kasi ang super worm sobrang taba. Pagka inilagay mo rito yan sa ganitong Tupperware, makikita mo yung mga sibo-sibo dyan, yung sibo, yung taba nila, no, ay lumulutang yung puti. Huwag talaga lalagyan ng ibang pagkain muna, no. Yun munang PO2, pa isa-isa, dalawa, kahit sa ganyang karami, hayaan lang natin sila na mag-agawan. And then sumunod, medyo dagdagan mo ng konti at saka huwag dadamihan talaga, konti-konti na, paila-ilang piraso lang. Huwag, kung sino po yung merong mga alagang super worm, huwag nyo po munang lalagyan ng super worm. Otherwise, aanuhan nyo, babantayan nyo po talaga. Okay? Kasi may na-experience ako na namatay sila. Ayan naman, naglabasan na. Gusto na talagang lumabas. Kaso, yung nasa loob niyan, yung kailaliman, yun yung mahirap, yun yung immature, po. Okay, so yun lang mga kalakwatsero, no? Sana makatulong po ang ating konting tips ngayon. Okay, alam ko marami ng mga nag-upload ng mga video na ganito. Isa pang diskarte ko, dapat dagdagan natin yung damihan natin yung tubig para pag nagpagpag, yung mga nasa ilalim na nauna na pagpag ay hindi po sila mahilo. Or ang ginagawa ko, inililipat ko po rito kapag masyado na silang marami, no, para hindi po ma-shock, ma-stress yung ating krillings. Yeah, pag masyado na marami, inililipat ko na po agad yan dito. Okay, so sige, umpisahan ko na yung pagpagpag dito. So, yun mga kalakwatsero, na disgrasya yung ating dami na disgrasya yung ating crayfish na nanay. Tumalon po siya, hindi ko na malayan, no? Dahil kumukuha ako ng nawala na sa isip ko. Kumukuha ako ng tubig. Ayan, nagkalat yung sayang. Pinupulot ko, baka maano pa. Ayan, lahat na yung mga pinamulot ko na yan, nagkalat dito sa at ang dami pong natapakan ko rito. Ayan, sayang. Ito, sana yan dito, baka may buhay pa. Yun yung isang din pala mga kalakwatsero, patay na, sayang. Dami nung na yan. Nagkalat wala na, patay na yan. So isang din po, isipin mo, galing dito sa taas na to, pababa dito, mga isang hanggang tuhod, may lampas tuhod din yan. So sayang, ang daming namatay. Isa din pong dapat nating bantayan pala, ingatan na kapag wag tayong malingat sa ating breeder, sa ating crayfish.
na iwanan, ano po, kasi mamamalaya natin, yun, buhay pa to. Mamamalaya natin ay, ano, yun, nakatalo na siya. At mabuti nga lang sana kung katulad nito, na wala silang daladalang anak. Sayang, ang daming napagpag. Dahil kaunti na lang yung ano, kaunti na lang po yung kanyang, oh, ang daming nawala. Isang tumpok talaga siguro yung nalaglag. So, yun, na huwag tayong malingat kung maaari. Isang tip ulit para sa ating mga baguhang breeder. Huwag malingat po tayo, kundi ang gawin natin ay tatakpan siya. Kung may gagawin ka man, kung iiwanan mo na walang magbabantay, takpan po natin, no? Kasi katulad niyan, hindi ko inasahan. Nung pagbalik ko, nagulat ako, wala nang laman yung aking Tupperware. Yun, dito, gumapang na siya rito hanggang doon na. Okay, buti na lang, hindi ko natapakan. Ay kung natapakan, ubos. So yun, ipapagpag ko na to. Huwag na nating iwanan, baka madisgrasya ulit. Ayan, sa pag nagpagpag mga kalakotsero, huwag masyadong puwersahin. Pag ganun, ako, ginaganong-ganong ko lang siya. Yan. Yeah, pag ganun-ganon lang, para huwag mapuwersa. Ang hawak, pag ganon. Okay, yan. Ayan, tapos ng pagpagin. Ito, yan, ganyan po talagang ugali ng mga krillings. Yan. Nag-iipon-ipon na sila dyan. Ayun na, oh. Diba kita? Yan. So, kaya, mas maganda talaga na pagkatapos magpagpag ay mayroong oxygen. Ano po? Kailangan nila ang oxygen. Okay, so ngayon, ang gagawin ko naman ito, doon na po ito sa nursery nakababad para ang purpose, para hindi uminit yung ating tubig. And then at the same time, acclimation na rin po yun, nakababad lang po ito doon sa kanilang sa nursery. Ano po? Ayun lang mga kalakwatsero, muli ay maraming salamat kung nakaabot ka sa dulo ng bidyong ito. Salamat pong muli. God bless po and bye-bye sa inyong lahat.